Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, skip muna tayo sa mga paranormal stuff para medyo maganda naman ang usapan natin ngayong Christmas. Christmas special. Ito yung mga nagte-trending na issues sa Facebook, no? Na pag-uusapan natin. So, bukas abangan nyo. Baka magkaroon ako ng review do sa movie ni Zarkaro. Na supposed to be kasi kasama kami dalawa ni Sir Lance sa premiere nun. Kasama si Sir Ed. Ang naging problem, hindi pwede si Sir Lance kasi nga, di ba, merong, nahihiya naman na ako lang mag-isang sumama kay Sir Ed nun. Tsaka, mega mall din kasi. Anyway, ha? So, start natin ito dito sa video. Mga issues to na nagte-trending sa FB. Katulad nito, no, men. Ano ba ito? Diwata yan, mag-aaral na si Diwata. Uy, grabe, may estudyante dun, no? Alam mo, hindi ko rin maintindihan dito kay Diwata kung ano yung ginagawa niya, no? Uy, saan kaya mag-aaral to? Box Sa to. bagay, kalayaan niya naman yan ako nung... Kaya lang, kung ako ang tatanungin, di ba kasi, mamili ka na lang pag-focusin mo. Sa parisan mo ba? Sa negosyo mo ba? Or yung magganyan? Or sa politics? Minsan nakikita ko parang side effect ito ng mga... School. Alam mo yung mga galing sa hirap, tapos biglang bumaha ang blessings. Hindi nila, sa sobrang dami nilang pangarap, hindi nila alam kung ano yung uunahin nilang gawin. Parang ganyan, di ba ganyan nangyari kay Manny Pacquiao? Di ba? After mag-boxing ni Manny Pacquiao, nag-artista, lahat ng pangarap niya, naging basketball player, naging billiards player, naging singer, naging politiko, tumakbo nga ng pagka-presidente, di ba? Yun kasi ang side effect pagka yung syempre na-deprive sa iyo lahat yan nung bata ka eh. So ang tendency ngayon, ngayon ang tanong, may mali ba diyan? Kung alam naman ni Diwata na bahala siya, no? Pero for me, sayang kasi, 'di ba? Sayang, dapat nag-focus ka sa isang linya mo. Pero kung trip niya naman yan, wala naman akong magagawa. Pera niya naman yung mga ganyan. Pero minsan kasi yung sa kakaganito mo, bumababa kasi ang value mo eh. 'Di ba? Kung dapat, alam mo, ako naniniwala naman ako hindi naman dahil sa itsura. Pero kung si Diwata nakilala siya bilang businessman, doon siya nag-focus. 'Di ba? Hindi yung ganto, tataas ang value ni Diwata eh. Wala, siguro susulsul din ng mga kasamahan niya na magganyan-ganyan siya, wala naman na tayong magagawa doon. Good luck kay Diwata. Next. Ano ba itong next na to? Viral ngayon ang kwento ng isang netizen na si Jeffrey. Hindi tunay na pangalan matapos niyang ibigay ang buong sahod sa isang pulubi na inakala niyang vlogger na nagpanggap lamang. Ayon kay Jeffrey, inisip niya may twist o kapalit ang kanyang pagtulong. Kaya binigay niya ang lahat ng laman ng kanyang wallet. Ngunit ilang araw ang lumipas, wala siyang nakitang isang video na may kaugnayan nito. Dahil dito, pinaghahanap niya ngayon ang pulubi upang linawin ang sitwasyon. Samantala, nagbigay ng iba't ibang reaksyon na netizen. May mga nagsabing, baka totoong pulubi ito, habang ang iba ay nagpaalala na tumulong ng walang inaasahang kapalit. Oo nga, no? Or baka mamaya, wait lang, bakit may baka ang vlogger itong nagbigay ng tulong.
Kasi may picture eh. Pulubing inakalang vlogger, pinaghahanap ng netizen matapos ibigay ang buong sahod. Parang ang labo nung ano, ang labo nung ano no, nung istorya niya. Ako kahit na isang sakim na tao, hindi gagawin yan men eh. Dahil inaakala mo na vlogger, parang yung istorya bullshit na agad eh. Kahit pa sabi mo, kahit let's say si Kong TV, nang hingi sa'yo ng ano, ibibigay mo ba ng buo yung ano mo? I don't know, ano, baka talagang ganun talagang takbo ng... Ngayon, kung totoo man yun, ano, ito daw ang video ng totoong pangyayari. Ba't naka-video? Tingnan nga natin. Nandun daw yung video ng totoong... ano naman nun? Parang ang babaw. Dahil akala niya vlogger. Tapos ilang araw, akala niya may kapalit. Ano ba? Hindi ko nakukuha yung ano. Wala, Lazada yung lumalabas eh. Anyway. Parang ang bobo, no? 'Di ba? Matapos niyang ibigay ang buong sahod sa isang pulubi na inakala niya na vlogger na nagpapanggap lamang, inisip niya na may twist. Hindi ako naniniwala. Parang ano nun. Kasi on the spot, let's say vlogger nga yun, ano, ang bobo mo naman kung hinayaan mo pang makauwi yun at nakapag-isip ka pa ng ilang araw. Dahil akala mo may twist. Ano ba? Next. Hindi, paki-explain nyo ano ba yung ano doon. Ito, ano naman to? Bujur. Kena pembagi ka. Pag-iwas ako ma'am. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Gi! Hindi nyo nalang bigyan ng gloves. Basta mga salatanan niya ba? Uy! 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 Yun na, atras ka madyan eh, oy! Na, nakabujur! Bullshit. Hindi na lang nila hinayaan magsuntukan eh. Next, ano tong ano? Ito naman, ang title nito, Nyog na apat ang mata, katumbas ay ginto daw. Nyog na apat. Alam mo yung nabubuhay ang tatay ko no, naniniwala sa ganito. Nung nabubuhay ang tatay ko. Gumagastos talaga yun, men, sa mga ganyan. Tingnan nga natin to, ano ba to? Hello po, magandang buhay po sa lahat and advance Merry Christmas. Ito po ay bao po na apat ang mata. Pag mayroon po kayong Kay ano to, no? Kay Filomeno Jr. de Asis, yun ba yung ano? Yun ba yung manggagamot? bao na apat ang mata, mas mahal pa sa ginto. Napakaganda ito gamitin sa pagdinegosyo po, no? Kasi nasa inyo po ang apat na haligis sa apat na sulok ng mundo. Ito ngayon po ay promo paunahan po. Yan. Bao po na apat ang mata. At ang napakaganda po ngayon, ito po, mayroon po nagpagawa sa atin. Bao din po na apat ang mata pero hindi pa natapos. Ito po ay sa labas ng bansa. Kaya yan. Ito po ay kinuha po sa mukha po at saka likod. Yan. Dalawang piraso po ito. Kaya ma'am, magandang gabi sa iyo. Ito na po ang bao mo na apat ang mata. Gagawin ko na po ito, no? Anong gagawin? Hindi ba natural na nakukuha yan? Ginagawa ba talaga yan? Yan. At saka ang napakaganda ngayon ay meron tayong promo. Yan. Meron tayong promo. Kinuha ko to sa gitna ng apat ang mata. Yan. Ito po ay promo. Yan. Alam niyo na po kung magkano yan. Kaya kasi nga promo. Napakaswerte po ang apat ang mata kung gagamitin po sa pagninegosyo. At ito po din po ay maging pangkalahatan.
Ang laman po nito nasa loob, bulaklak ng tanglad, bulaklak ng kawayan, madami pong mga bulaklak dito at mga pampaswerte ang nilagay dito. At siyempre meron ditong kakayahan sa baril at saka pa sa patalim at maging sa Ito yun eh. Hindi naman si Sir hindi naman si Sir. Minsan nag-uusap kami dalawa ni Sir Nick Banayo tungkol sa ganyan. 'Di ba ang ginagawa ni Sir Nick Banayo, nagte-testing siya ng mga anting-anting katulad na mention niya daw yung sa baril. 'Di ba? I don't know kung kasi may time kasi na may na-question din ako kay Sir Nick Banayo na way ng testing niya. 'Di ba? Na-question ko rin kay Sir Nick Banayo. Naiintindihan naman ni Sir Nick Banayo yung stand ko din. Pero nagkakasundo kami sa isang layunin na sa hanay talaga nila may mga peke. May mga fraud. Ito kung naniniwala kayo dito, ayoko nang sabihin na peke ito, pero personally ako, kung ako ay tatanungin nyo, ikaw ba naniniwala ka? Tinatanong nyo ko eh. 'Di ba? Kasi mamaya sasabihin ko yung personal ko, hindi mo ikaigalang yung paniniwala. 'Di ba? Pero pinapauna ko kung naniniwala kayo, go lang. Go lang naman, go. Walang problema sa akin yan. Kayo naman yan eh, 'di ba? Hindi naman ako eh. Pero personally, gagamitin ko yung critical thinking ko na scientifically speaking, anong magagawa nito pag binaril ka? Dahil may orasyon. Kasi may mga sinasabi may orasyon eh. Na pag inorasyonan mo, epekto daw, hindi daw Or let's say gano'n Sige, granting meron naman talaga sigurong gano'n. Kung meron man. 'Di ba? Kaya lang, ito yung gusto kong isipin nyo mga kababayan ko. ulam. Pagka mga ganito, hindi ko sinasabi na hindi ito totoo. Hindi ko naman alam. May gumagana ba niyan? Malay mo, may gumagana naman talaga niyan. Pero ang tatanungin ko, yung sa sarili nyo, convinced na ba kayo na isa sa alang-alang nyo ang buhay nyo dyan? Tandaan nyo, di ba? Lahat ng paniniwala, mas maganda sana kung i-make sure nyo na totoo. Hindi ko naman kini-question na hindi totoo ang hindi totoo ang anting-anting eh. Malay mo naman talaga, mayroon naman talagang totoong anting-anting. Malay mo. Somewhere out there. Pero tatandaan mo din, marami ring fake na anting-anting. Na tinitesting na hindi naman talaga nakakaprotekta. For example, ang madalas ko example, alam niyo yung grupo ng Tadtad sa Mindanao? May video yon. Nasa community ko, hanapin niyo sa community. Yung uncensored, na yung sinugod yung mga militar. Naniniwala kasi sila eh. Naniniwala sila na hindi sila tatalaban ng bala. Sinusugod nila yung militar, ginaganon nila yung itak nila, akala nila hindi sila tatalaban. Pinagbabaril sila lahat. May footage yun eh. Tingnan ko nasa community ko pa. Buti nga hindi inaano ng yun eh, hindi inaalis ng YouTube yun eh. Napakaganda nung example. Lahat sila naniwala. 'Di ba? Ang dami-dami nila, pinagbabaril sila ng military, patay sila lahat. Hindi pa uso yung yung censorship noon eh. Tingnan natin ha. Hindi ko kayo dini-discourage. At the end of the day, kayo pa rin na magdi-decide sa sarili niyan eh. 'Di ba? Hanggang saan kayo dadalhin ng pananampalataya nyo? Na nung nireakan ko na ako eh, na parang medyo na-demonetize yung video ko eh. Sana ba yun? Yung sa
Gusto ko rin mapanood nyo rin kasi. Para ano tayo? Para alam nyo din. Dali lang ha, hinahanap ko sa community ko eh. Talagang nakakaawa. Ito to yata yon. Ayan oh. Hanapin nyo sa YouTube to. Pinoy TV Patrol Throwback. Hindi ko lang ano eh. Hindi ko lang talaga pwede siyang i-play dito kasi sensitive talaga yung video na yan. Nandyan yung, di ba naniniwala sila di sila tinatalaban ng bala? Sinugod niya na yan, nakapula na yan. Tingnan nga natin kung, hindi ko naman papakita yung mismong ano, yung mismong, ayan o. Ayan o, may warning na nga YouTube eh. Tingnan nga natin. Pero hindi ko mismong ipi-play yung ano ha. Bayang Non de Castro. 2000 pala ito. 2000 nangyari. Magandang gabi bayan. Inilibing na ang 14 Ayan o. Makikita nyo dyan sa video na yan, men. Ilalagay ko na lang yung link na to sa description. Makita nyo dyan sa video na yan kung paano sila naniwala. Tapos ang dami niyan. Ito pa yung mga time na ano, yung mga kasamahan niya, pinagbabaril din eh. Si Erwin Tulfo pa nga yun nagre-report niyan eh. Saan ba yun? Yung lahat sila. Yan oh. Itong part na to, mga shots na lang yung, ano eh, mga still photos na lang yun. Yan oh. Ayan oh. Tumatakbo, tapos pinagbabaril silang militar. Ang masakit pa nito, kahit yung military mismo, naniwala sa kanila. Ay, no, hindi pala military, Kafgu pala yung gumawa nun, Kafgu. Sorry kala ko military eh. ang masakit nun, naniwala sa kanila yung ano, yung Kafgu. Bakit naniwala sa kanila? Kasi patay na sila, binabaril pa rin sila, baka daw bumangon uli. 'Di ba? Nakakaano yan, nakakakilabot yan nangyari na yan, men. Ilang kababayan natin yung namatay dahil naniwala doon sa power na pinangako sa kanila. 'Di ba? Yun ang ano eh, yun ang dapat nating tatandaan diyan eh. Kaya ito, bahala kayo, no? Nasa sa inyo pa rin. Pero bilang kababayan nyo, nagwa-warning kayo sa mga ganito, kung saan kayo dadalahin, tandaan nyo ha, sa lahat ng larangan may mga peke naman talaga. Katulad ng sinabi ko kanina, meron naman talagang peking doktor. Meron naman peking abogado, peking engineer. Pero madali lang malaman na peke yung mga yun, hanapan mo lang ng lisensya eh. Pero itong sahanay nitong mga to, lalo na kung wala kang alam sa mga ganyang bagay, hindi mo naman madidetect dyan kung ano eh. Hindi mo naman madidetect kung peke yung mga yan o hindi eh. 'Di ba? Walang nagmo-monitor sa mga yan kung alin dyan ang peke o hindi. Minsan nga peke kasama pa ng mga legit eh. Kung talagang legit din yung kasama nila. Ito rin yung isa sa mga magandang bunga nung ano eh, magandang bunga nung experiment ko sa abandoned hospital. 'Di ba kinokondem ako ng mga dati kong kasamahan dahil nameke daw ako ng video do sa abandoned hospital. Pero men, alam mo yung benefit na naidulot nun? Nung napanood nun, may mga sikat na, hindi naman sikat, no? May mga nag-PM sa akin na di umano'y mga manggagamot daw na may mga third eye, sinasabi sa akin, nakita ko na yan, yung itim na anino na yan. Sabi niya sa akin, yan ay sinusundan na kayo niyan bago pa kayo
bago pa kayo pumasok sa loob ng ospital. Yun ang sabi sa amin. Sa akin pala, ako yung ka-PM eh. 'Di ba? Ikaw yung hunting niyan. Kasi galit sa iyo yung anino na yan. O 'di ba? Kaibigan ito ng sikat na sikat na o 'di ba? Kaibigan siya. Kaalyado niya pa. Tapos sasabihin niya gano'n. Then nung nabulgar na peke yung yung video namin na yon, hindi na siya nagparamdam sa akin. Di ba? Men? Pero kayo pa rin, buhay nyo naman yan. Ako nagpapaalala lang naman na kung a-avail kayo nito, siguraduhin nyo muna. Di ba? At saka masamang espiritu, engkanto, meron po yan. At saka meron po tayong available. Ito po ay promo. Kinuha po ito sa gitna ng bao na 4 ang mata. Ito po ay meron tayong 5 piraso yan. Ano, Kaya ikikwintas mo paunahan yan? po sa 5 piraso. Yan, ito po ay bao po na 4 ang mata. Dito po yan kinuha yan, dito sa gitna po. At saka meron din ako dito ngayon Lucky Charm mo. Pakita ko po sa inyo ha. Yan, wait lang muna, wait lang. Kaya 4 na piraso sa 4 na mata na pendant. At saka sa Burulakaw meron tayo ngayong promo 2 piraso. At saka yan sa interesado niyan ng So so meaning galing sa Diyos yan. Kung galing sa Diyos yan, ba't mo binibenta? Diba? Dito tayo magkakatalo. Kapag ginamit mo na ang Diyos tapos binibenta mo, bawal nga pabayaran, men eh. Ano ba? Natawa nga ako dito sa isang comment dito. Sabi nga sa isang comment dito. Kung swerte sa negosyo talaga yan, bakit mo pa ibebenta? Ikaw na lang ang gagamit yan. Sa dami niya na gagamitin mo ay magmilyonaryo ka na. Oo nga naman, Diba? Pero nasa sa inyo pa rin yan. Nasa sa inyo pa rin yan. Pero pinapaalala ko sa inyo, ang buhay po natin ay iisa lamang. Diba? Pero kung willing kayong sumugal sa mga ganyang bagay, di go ahead. Diba? Malay mo nga naman, effective. Ano tong isa? Pastor ni Jet Li daw in Jet Li style. Ano ginagawa niya? Kinakarate niya? Alam mo, kadalasan nakakakita ako ng mga ganyan. Yung mga ganyan ka-weirdo na deliverance or mga sa mga mahihirap na bansa. Hindi yung mga mauunlad na hindi ko dahil kasi mahirap kasi yung nila eh. Ano naman to? Ano ba naman nangyari dito kay Diwata? Next tayo. Next. Ano pa ba? Ito. Ano to? Galing kay si When Lies TV Esgana. Gold locator daw. Ikot naman tayo. Yan. Ikot naman tayo. Yan yung napahanga ang karamihan sa ating gadget na yan. Ko ay ginto. Oh. Umikot. Yan.
Talagang malakas talagang umikot, no? Umikot. Gold locator daw umiikot. Ito. Ito. At alam natin na may bronze, no? Stainless. Okay. Walang stainless. Hindi umikot, so wala. Wala. Eh, base sa movement talaga. ng kamay mo yun, men eh. Ano? Pag, Ay, ikot-ikot naman tayo. pag ginto, umiikot daw. Yan. Ikot naman tayo. Yan yung napahanga ang karamihan sa ating Lahat gadget ng mga na yan. ano ko ay, ginto. Oh. O, pag ginto, Umikot. umiikot Yan. pag ginto. Talagang malakas talagang umikot, no? Yung kamay mo, men, yung gumaganon eh. Umikot. Ganda ng siminto. Siminto ito. Siminto. At alam natin na may bronze, no? Stainless. Stainless. Okay. Walang stainless. Hindi umikot, so wala. Wala. Wala talaga. Ano? Ano yun? Pag umiikot ginto, bullshit. Bullshit, that is bullshit. Anyway, ano pa ba meron dito? Sugatan magkapatid sa Laguna matapos ma-hit and run ng isang motorsiklo. Kita sa CCTV na tumatawid sa pedestrian lane ang mga biktima ang humaharurot na ay shit. Ay. Wala pang helmet. Malamang walang lisensya, tumakas pa oh. Gago ano. Sa braso, binti at leeg pero hindi ang kanilang tinamong trauma. Lagi siyang tulala. Tapos pag kinausap mo siya, talagang hindi nasagot kagad. Yung babae ko, pag nakakita lang ng motor, natatakot Takot. siya. Talagang yayapos na siya. Nakuha naman ng mga humabol ang plaka ng motorsiklo. Pinabe-verify namin sa LTO. Ang masakit niyan, hiram pa yung motor na yan. Mukhang hindi sa kanya yung motor eh. Para mahanap namin kung sino may-ari noon. Si Amelia sana ang susundo sa kanyang anak na babae sa eskwelahan pero dahil nagtitinda siya, ang kanyang panganay na anak na lang ang sumundo sa kapatid. Desidido siyang papanagutin ang nakasagasa. Wala silang konsensya doon sa dalawang bata na Alatang walang lisensya, ano? Pag pedestrian lane kasi dapat alam naman maingat nila ka na eh. sa tamang lugar. Sana naman magpakita sila, sumuko sila. Pag-itingin namin yung aming traffic enforcer. Dadagdagan namin pa. Isa-seminar namin yung mga tao namin. Paano pagbibigay ayuda doon sa mga pedestrian. Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad sa mga motorista, magdahan-dahan kapag may pedestrian lane at magbigay daan sa mga tumatawid para iwas aksidente. Dennis Tanga na. Tatum, ABS Abwisit. News, Binyan City, Laguna. Buwan lang. Damay ba yung ano, yung kaangkas doon? Mga kababayan ko, damay ba sila? yung kaangkas. Anyway, patuloy nga natin ano pa ba meron dito. So ito, nahulog daw sa pinto ng eroplano.
tinaguri ang pinakamalas na tao sa mundo. Siya si Francella. Noong 1962, habang nasa tren siya, bumagsak ang tren sa nagyayelong ilog. 17 ang nasawi. Pero si Fran nakasurvive. After 1 year, sumakay si Fran sa eroplano. First time niya to. Pero nagkaroon ng malfunction at nagkaroon ng plane crash. Nahulog sa pinto ng eroplano si Fran. Pero ang siste, nakalan siya sa mga dayami kaya nakaligtas siya. 3 years after that, bus accident naman na nahulog sa ilog. Nakasurvive ulit siya. And then 4 years after that, 2 beses na nasira ang kotse niya. Nasunog pa nga ito pero nakaligtas siya. And then noong 1995, nabangga siya ng bus habang naglalakad. And then a year after that, habang nagmamaneho, nawalan siya ng kontrol sa kotse at nahulog sa bangin. Pero hindi diyan nagtatapos ang kwento ni Fran. Dahil noong 2003, nanalo siya sa loto ng $1 million or 56 million pesos. Kaya kung itinuturing siya ng marami na pinakamalas na tao sa mundo, I disagree. Dahil for me, siya ang pinakaswerteng tao sa buong mundo. Kita mo tong Parang di naman nakakaano yung storya na yun. Next. Ito kay Sardonsky. Oh, yung mga nag-aabang kay Sardonsky na video, ano ba to? Tingnan nga natin. Ano bang... Ito yung mahirap kay Donsky eh. Pusa lang yan. Alam mo yung bibigyan ng kahulugan. Sabi nga, papasok pa lang ako ng sementeryo. Ang sama na ng tingin sa akin ng nilalang. Masama na daw ang tingin sa kanya ng pusa. Anak ng patola naman. So ano yung pusa na yon? Ano yung pusa na yon na masama ang tingin sa'yo? Aswang ba yon? Yun ba yung ibig niya sabihin? Siyempre, itatanggi niya yon. Wala naman ako sinasabing aswang yun ah. Pero ano yun na ini-imply? Oh, gold detector. Gold detector. Walang daya talaga yan. Subukan mo kung kaya mong ilukit para may maniwala naman. Gagawin niya ito. Wala, madaming cut eh. Subukan mo. Umikot. Walang daya to mga katits. Walang daya. Walang cut talaga to. Umikot. Ito naman. Kaya ra. Marami talagang hindi maniwala sa ting gadget, no? So ngayon, nakita nyo naman yung ano, kung kaya ba niyang ano. Bukukan mo daw yung isang locator. Talaga to. Bikot. Walang daya talaga yan. Subukan mo kung kaya mong ilukit. Ano ba to? Seryoso ba to? Or... Para may maniwala naman. Gagawin niya ito. Subukan mo. Umikot. Dapat pala sa sanglaan kayo magtrabaho para talagang malalaman kung totoo yung sinasangla o hindi. Bullshit. Anyway, mga kababayan ko, Merry Christmas sa inyong lahat. Yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.